guys, we're now here in Russia. Share ko lang yung immigration experience namin. And guess what? Walang tinanong. So, binigay ko lang yung passport. And actually, hindi nga hinanap yung e-visa. Kahit nakatiklop doon sa loob ng passport. Pero binalik sa akin, hindi man lang tiningnan ng immigration officer, babae, yung immigration officer. And then, ayun na. Walang tanong. And then, tinataka na. Siguro mga less than 5 minutes tapos na. Parehas kami ni Mark, no? So, okay naman yung experience. Mukhang mabait naman yung immigration. Pero siguro yung masishare ko lang, ang dami naghihintay doon sa immigration area. Hindi pa sila pinapapasok. I don't know why. Ibang lahi. Iba-ibang lahi actually, no? And then, medyo worried kami kasi nga may mga nandoon sa ano. So guys, ito yung airport ng Sheremetyevo International Airport. Airport nila. So guys, nakapagpa-exchange na kami. So, ang currency ng Russia is rubles. Okay, so RUBLES. Nagpa-exchange kami dito sa airport. But of course, you know, in any country, basta nagpa-exchange sa airport, talaga mababa yung palitan. So, yung in-exchange namin is 20,000 yuan. Kasi galing kami sa China, nanigurado na rin kami because of the sanction, baka hindi tanggap nila ng US dollar. Pero turn out to be, tinatanggap naman ng US dollar dito sa Russia. Ngayon, since naka-yuan kami, 20,000 yuan, pag chinek mo sa Google, parang dapat 25,000 na rubles eh. Pero it turned out to be, nung in-exchange na, naging 15,000 rubles na lang. So, just sharing some ideas and information to you guys. Now, you don't have to worry also. Maraming kainan dito sa airport nila. Yung mga brand na pang nare-recognize natin. I think that's Moe's Burger. Okay. Eurospar, yung kanilang convenience store. Ito, pharmacy, may binili kami. May mga souvenir stores as well. May nagbebenta ng SIM card. Yung Yandex Go na parang Grab or Uber nila. Meron ding booth dito. Ayun, Yandex Go. So, kung wala pa kayong access sa app na yon, you can download Yandex Go. Pero kung ano, pwede rin diyan kayo mag-book, no? Meron ding connected na train dito, Aero Express. I think that's an airport express train na I think yun ang itatry namin rather than going to Yandex Go. Kasi hindi kami makakonect sa Yandex right now. I don't know why. May internet naman kami kasi naka-roaming kami. But, yung app lagi sinasabi na down daw yung internet, so I don't know why. So we'll just take the train. So try natin kung gagana yung card natin. So ito yung bilingan ng ticket. You can actually, don't be intimidated sa Russia kasi yung nakita namin maraming English na signages naman, so hindi ka mahihirapan na i-locate yung mga direction. Dito naman may English, standard 600 rubles. And pupunta tayo dito sa Belorozhsky kasi to change tayo or isang transfer tayo. And confirm. Okay, so we're gonna use, naglagay ba ako ng 2 tao kanina? Walang option? Wala, no? Transaction in progress. I'm using my Philippine issued card. Take your card. Operation has been cancelled. So it seems na hindi talaga gumagana yung ating mga card na Visa and Mastercard. So ibig sabihin, magkakash na lang tayo. So guys, nakabili na kami ng ticket. It's 600 rubles per pax, one way. Okay, ang challenge nyo lang dito is that since hindi gumagana yung card, magka-cash kayo, and then dun sa ticket, may mga nag-a-assist naman. Kaso, hindi sila nag-i-English fluently, you know? So kailangan nyo lang talaga maging gamitin ng common sense and logic.
So guys, sasakay na kami ng train. Ito yung train natin. Hindi. Hindi aabot. So guys, nasa loob na tayo ng train. Nasa lower deck kami. Nalagay namin yung luggage namin. Pero, pinifigure out namin, walang reserved seating. Pero may mga car train na allocated for specific passengers. So, please be mindful about it. Yun nga lang, pinifigure out namin, paano yung malalaman kung nasa tamang station na kami or i-announce ba ng driver mamaya sa ano. So, adventure to alamin natin. By the way, ito yung labas ng terminal, airport, ng daming tao. At hindi siya mainit actually right now. It's almost 3 p.m. Tama no? 3 p.m. On board this train. Thank you. Kanina pa ako guys nanggigigil. Gigil na ako. Gigil na ako, sabi ko. Kanina pa ako nanggigigil. Doon sa baby sa kabila, ang cute kasi. Tingnan dito. Hindi niya ako ipakita baka ma-offend yung parents. Pero ang cute. Tingin siya dito. Tawa siya ng tawa. Guys, by the way, meron nag-iikot. Nagbibenta ng chocolate ba yun? And some snacks, no? Snacks, nag-iikot. Pero masyado mabilis kasi. At saka nag-ration siya. So, hindi na yung maintindihan siya sa'yo. Pero meron siya parang basket, no? Basket. So, last time na naka-experience kami ng ganyan nung pumunta kami ng Cambodia. Diba? Sa yung train from Thailand sa Walampong train station going to Cambodia. But obviously, mas maganda naman yung train na to. Pero same, may nagbibenta ng snacks. And kanina pinunta ko yung second deck. Same lang. Obviously yung view siguro mas mataas. And then also medyo mainit lang tayo kasi baka may store pa natin yung mga natutulog. No? And guys, yung time difference ng Russia at saka ng Philippines, si China, Shanghai, si Beijing, same lang ng time zone natin. So kung anong oras sa Manila or sa Philippines, oras din sa Shanghai at saka sa Beijing. I'm not sure kung the entire China, no? Now, sa Russia naman versus China and the Philippines, yung time difference is 5 hours ahead of Philippines. So yun. So right now, it's ano oras ba? It's 4:15 Russian time. Russian time. Also, by the way guys, tawag dito Aero Express train, pero hindi siya ganun kabilis. Hindi guys, sa mga countries na binisita natin, hindi naman lahat, no? And I think kaya siya Aero Express kasi ini-skip niya yung ibang mga stations para makatipid sa oras. So ang time namin, duration is 1 hour and 11 minutes para makarating kami sa place namin, which is malapit sa Red Square. Yun yung ating bibisitahin. One of the tourist attractions. Yun. Следует до станции Одинцово. Остановка на Савеловская, Белорусский вокзал, Беговая, Москва, Филипп, Славянский бульвар. Yun yung announcement. So it's in Russian. Рабочий поселок, Сетунь, Pakinggan natin. Немчиновка, Сколково, Баковка. Следующая станция Савеловская. Tingnan natin kung mag-i-English. Please mind the closing doors. This train is for Odintsovo, calling at Savelovskaya, Belaruski Railway Terminal, Begovaya, Moskva City, Philly, Slavyansky Boulevard, Kunchovskaya, Рабочий поселок, Setun, Nemchinovka, Skolkovo, and Bakovka. The next station is Savelovskaya. Yeah. So yeah, there. So kung mag-travel kayo dito, hindi kayo mahihirapan kasi may Russian and English na language. Kumakanta yung bata. Yung Russian na bata.
ito yung kanilang central station. Belorskaya Railway Terminal. Di ba ito? Ito yung train station. Yan ba? Kasi ito Moscow. Ah. So guys, papunta sa Tetralnaya, you have to go out of the station and go to another station. So which is ito. Yeah, okay. Buti inassist kami. May mga nag-assist sa train, nakapula sila. So yung babae, very helpful naman, saka nakasmile, no? And tinuro niya talaga sa amin kung saan papasok. Okay? So guys, alam mo pag nasa Europe ka na, kapag yung mga structure ng building, eh talagang panahon pa ng mga hari train na. Ayan yung station dito, saan tayo papasok. So guys, we're now entering the famous underground subway station of Moscow. And so very deep. And by the way, maghiwalay yung ticket sa Aero Express coming from the airport at yung bayad sa suburb nila na train station. So ito ay I think around 30 rubles per person. So dalawa kami, we paid I think 35 pala, no? 70 rubles. Guys, ang subway station ng Moscow sa Russia, very obviously it looks old, no? But in terms of architecture, sobrang talaga ma-appreciate mo